Ngayong balik eskwela na ang mga bata, ang bakasyon ni nanay tapos na rin. Kailangan nang harapin ang patong-patong na gawain para matugunan ang pangangailangan ng mga chikiting. Pero paano kung ang lahat ng ito kaya nga nilang gawin? Pero ang bulsa naman nila, suko sa mga gastusin. Huwag mag-alala dahil si Mommy na housewife, pwedeng magkaroon ng ibang life. Kahit nasa bahay lang, meron at merong pagkakakitaan. Sa mga full-time housewife dyan at syempre pa mga nanay ng tahanan, pwede pa rin ho kayong kumita kahit nandyan lang po kayo sa bahay. Ako nga po, TV host sa umaga, housewife, at syempre, nanay din ni Job. Pero naisisingit ko pa rin po ang pagbibusiness. Narito po ang ilang tips o mga negosyo na pwede niyong umpisahan. Taong 2012, nang maisipan kong mag-aral ng culinary arts, hindi para magnegosyo, kundi para matuto ng iba't ibang dishes na pwede kong ihanda sa aking pamilya. Sobrang blessing in disguise yung baking and pastry na natutunan ko sa school ni Chef Boy Logro. Parang hindi ko alam na may kakambal pala yun na baking and pastry. So sobrang tuwang-tuwa talaga ako kasi hindi marunong mag-bake. Kaya ko lang hot cake, Yung hot cake pa na kanto-kanto. Diba? So, sobrang unexpected lahat naman. Parang, sabi ko nga, kung gusto mo naman kasi at may interest ka, parang at nag-enjoy ka, you will do it lang na wala kang iniisip na, wala akong goal na gagawin ko siyang business or anything. Tapos, nakita ko nga na parang pwede naman talaga, pwedeng pagkakitaan. Kasi nga, kung may free time ka, may oras ka na gawin yun, pwede mong isingit yung extra na kita na yun. Sinimulan ko ang negosyo ko sa paggawa ng brownie sa puhunang 500 to 800 pesos. Sa paggawa nito, kailangan lang ng shaved chocolates na may butter, all-purpose flour, vanilla essence, salt, baking powder, itlog, asukal, at cocoa powder. Ang ituturo ko ngayon ay basic na paggawa ng brownies na pwedeng umpisahan ng mga nanay, kahit itong mga isama mo mga anak mo, chikiting mo. Pwede to na may enjoy nyo at pwede nyo rin ibenta, no? Haluin ang dry ingredients gamit ang kamay and iset aside. Sa isang double boiler, tunawin ang chocolate shavings at butter. Alisin sa apoy at timplahan ng asukal at vanilla essence. Isunod ang itlog at ihalo ang dry ingredients. I-mix ng mabuti hanggang lumapot ang mixture at ibuhos ito sa baking pan. Lagyan ng almonds bilang toppings at i-bake for 20 minutes. My gosh! Dapat yan, maamoy pa lang. Masarap na. Tapos, malalaman mo na magandang klase yung iyong brownies pag mabigat. Kasi pag magaang, parang chiffon-like lang yung hindi ako nasasarapan sa ganun eh. Sa 500 pisong kapital, makagagawa na ng 3 dosenang almond brownies na may ibebenta mo for 300 pesos kada dosena. Tutubo ka na agad ang 400 pesos. Pandagdag na sa grocery ng pamilya. At eto na! Husgahan na natin ang ginawa ko. Diba? Pero talaga sabihin ko sa inyo, masarap to. Pag tinignan nyo yan, hindi yan hangin. Solid. Isa to sa mga bestseller ko. Perfect to sa vanilla ice cream. Oh my gosh. Isa pa sa small capital business na pwede nyong pasukin ay ang bottled goods. Mura kasi ang mga sangkap at hindi nangangailangan ng malaking makina sa paggawa. Hindi pa madaling masira ang produkto. Ito ang negosyo ni Chef Arnold Bernardo. Namuhunan sa maliit na halaga pero ngayon may malaki-laki ng pagawaan, bahay at sariling sasakyan na.
Kaya bakit bote? Kasi nung nag-resign kasi ako, ang puhunan ko lang kasi noon was 5,000 pesos. Ano yun? Ano ko na yun? Yun ang pera ko na. Wala na. No more, no less. Wala nang dagdag 5. I made my products available to the market by bottling it. So, ang ginagawa ko, pinalago ko siya ng pinalago. Sa isang araw, nakagagawa siya ng higit sa 2,000 at 400 bottled goods. Bawat isang bote, nagkakahalaga ng 220 pesos. Kung nabibenta raw lahat ng kanyang produkto sa mga pangunahing pamilihan, kumikita siya ng halos 100,000 kada araw. Bawas na rito ang lahat ng mga dapat bayarang gastusin. So ngayon, gagawa tayo ngayon ng gourmet tuyo. Yung tuyo na nasa bote. Ngayon, pagkatapos na nalagay na natin yung gusto nyong tuyo, maglalagay tayo ng isang sili. Tapos lalagyan din natin para pampabango, lalagyan din natin siya ng isang lemon. Siksik lang natin na maayos para magandang tignan. Tapos bilang of course Pinoy, hindi pwedeng mawala ang bawang. Again, bahala kayo kung gaano karaming bawang ang gusto nyo ilagay. Ako kasi, mahilig talaga ako sa bawang. Lastly, lalagyan na natin ng olive oil. Pagkatapos nito, yan, lulutuin na natin siya sa pressure cooker. Hintayin maluto ng kalahating oras. Heto na ang bottled tuyo na pwedeng pagkakitaan sa affordable na kapital. Kung gusto nyo ng mas madaling negosyo na may maliit na kapital, ito ang pwedeng pasukin, ang paggawa ng pintas, pulseras, at iba pang kikay accessories. Si Chicky Martinez, nagsimula sa negosyo ng walang inilabas na pera. Nag-start ako na wala talagang puhunan kasi yung sister-in-law ko, meron siyang mga nakastock na pewter na pendants. Sabi nila, dalhin dito sa Pilipinas kasi baka may interesado. So, from there, yung mga pinagbentahan ko, sabi naman, dagdagan mo ng gemstone. So, yun din yung ginamit ko. And then, meron ding mga kaibigan na naggaling sa abroad na, uy, meron akong sobrang beads, igawa mo naman ako. Dating spirit quester si Chicky o yung mga spiritista na may kakayahang kumausap at tumaboy ng mga ligaw na spirito. Dahil dito, may kaalaman siya tungkol sa mga enerhiyang mula sa mga crystal and gemstone. Kaya naman nagiging mas personalized din ang kanyang paninda dahil kinikilala niya muna ang taong magpapagawa bago niya piliin ang gagamiting gem sa accessories. Ngayon, tuturuan ko kayo ng kung paano gumawa ng simpleng bracelet na gamit ang crystal at gemstone. Kailangan natin ng elastic band or elastic thread. Then, syempre, yung ating mga gemstone. Kailangan din natin ng metal spacers para sa design. Then, gunting at saka ordinary glue. Ilagay lang sa sentro ang unang gemstone at lagyan ng metal spacer sa magkabilang dulo. Sunod na ilagay ang amethyst at lagyan din ng spacers. Ulit-ulitin lang ang proseso hanggang sa mapuno ng beads ang elastic thread. So, eto, tapos na yung bracelet natin. Diba, madali lang. Ang bawat bracelet mabibenta ng 300 pesos. Ang gemstones at beads naman, mabibili sa accessory shop sa Quiapo o Divisoria sa halagang 350 hanggang 500 pesos na good for 3 to 4 bracelets. Ibig sabihin, kikita ka ng triple sa ipinuhunang halaga. Sakaling na-inspire kayo na magsimula ng simple pero sarili niyong negosyo, narito pa ang ilang paalala mula sa isang eksperto. Ito po yung top 3 mistakes ng mga bagong nagnenegosyo. Number 1, meron silang tinatawag na CAPEX, capital expenditure, pero wala silang OPEX. Ano yung OPEX? Operational expense. Upa, kuryente, pambayad sa tao. At least you must have 3 months to 6 months na set aside na. Bakit? Hindi naman immediate nakikita agad ang negosyo natin. Pero kung may 3 to 6 months kang pondo, hindi ka magsasara, hindi ka may stress. Number 2, napaghahalo po yung kapital sa benta. Yun po yung nangyayari. Minsan po, nagagamit na po yung puhunan. Akala po, kita. Kaya pag tinatanong ko, magkano kita mo? 5,000. Magkano benta mo? 5,000. Ha? Siyempre naman, kailangan po may puhunan. Number 3,
Ito po isang malaking pagkakamali na nagiging one time, big time. Nung kumita lang ng konti, talagang nagbago na agad ng lifestyle. Bumili na ng bagong gadget, bumili ng bagong cellphone, LED TV, at nagbabakasyon na. So in other words, hindi pa nga minsan, ito pang nakakalungkot hindi pa nga napipisa itlog, nagbibilang na agad ng sisiu Di ba? So it's very important na wag po natin gawin itong mga pagkakamali para maiwasan po natin at lalong gumana po ang ating negosyo. Tandaan mga mami, sa maliit na kapital, pwede na kayong makapag-umpisa ng sarili nyong business. At ang kitang yon, pwedeng makatulong sa inyong pamilya sa pang-araw-araw na gastusin.